Welcome back mga ka-DIY. For today's video, naalala nyo pa ba ang ating DIY solar generator? O, di ba? Ganda. Yan. O, ha? Maganda mga ka-DIY. Buhay na buhay pa rin siya. Kung interested pala kayong bumili nito, check nyo lang yung link sa video description. So, may link dyan para mabili nyo to sa DIY Pinoy Shop. So, ngayon, after ilang buwan, so marami kasing concern na medyo mainit daw pag nag-charge, ano bang dapat gawin. Original design kasi natin mga ka-DIY is backup power generator siya. So, backup lang siya. Pero yung iba kasi nating mga ka-DIY, ang gusto nila, gagamitin nila solar generator kasi nga pwede nga naman. Kaso, ang drawbacks nun, araw-araw natin siyang china-charge. So, syempre, araw-araw, umiinit. Eh kung backup, minsan lang iinit kapag chinarge mo lang once. Kasi backup lang. Eh itong upgrade, i-upgrade natin para ma-accommodate yung concern ng mga ka-DIY natin regarding using this as a solar generator mga ka-DIY. So upgrade natin yung ating original na backup generator. Buksan natin. Actually pambenta na to eh. Pero upgrade natin. So jackpot na lang yung makakabili nito mga ka-DIY. So charging nga pala nito mga ka-DIY, pwede natin gamitin is laptop charger. Ito nga pala yung ginagamit kong charger. Kung halimbawang hindi mo siya gagamitin as solar generator, syempre, kailangan may charger ka. So, ayan. Toshiba to na 65 watt laptop charger. So, kung interested kayo or may ginawa kang ganito at nag-iisip ka kung anong gagamitin mong charger, ito yung recommended namin. Kasi yung connector niya 5.5 by 2.5 ay 75 watts pala to. Dalawa kasi ito may 75 tsaka 65. So, ito yung 75 watts. So, yung connector kasi nito, ayan, sakto yan dito sa connector natin dito sa input ng ating solar generator. So, kapag gusto mo bumili at naghahanap ka, check nyo lang yung link sa video description mga ka-DIY. So, ayan, pag nabuksan mo na, syempre tanggalin ko muna yung cover. Ayan, tinanggal ko na. Charan! Ayan, may mga changes na rin. Before, yung battery natin is 4S 4P. Ngayon, 4S 3P na lang kasi yung gamit ko ngayon mas malalaking capacity compared dun sa dati. Dati nasa 5 to 5.5 amp hour yung isa. Ngayon yung gamit ko 6.5 AH isa. So pag tinotal mo to, yung capacity nito is equivalent to 19.5 AH at 12 watts mga ka-DIY. Tapos dati 'di ba yung buck converter nandito lang nakapatong. Since nagkaroon ako ng space dito, diyan ko na siya siniksik. Pero ngayon, tatanggalin natin to kasi i-upgrade nga natin siya. Anong upgrade ba yung gagawin natin mga ka-DIY? Siyempre, unang-una, resolbahin natin yung problema sa heating. So, maglalagay tayo ng cooling fan or exhaust fan. Siguro dito banda. Kasi dito ko pupwesto ulit yung buck converter eh. Tapos yung MBR natin na blocking diode nandito which is umiinit din. So, hihigupin niya yung magkakaroon negative pressure para yung init mababawasan kasi bubuga niya sa labas mga ka-DIY. Pero itong fan na to, paano natin siya i-connect? Kasi hindi naman pwedeng rekta nakakabit. Dapat may switching mechanism din siya. Kumbaga kapag mainit, ma-activate yung fan. Hindi naman pwedeng buhay lagi mga ka-DIY kasi sayang malulobat lang yung battery natin. Anong gagamitin natin? Ito yung gagamitin natin mga ka-DIY. Bimetal switch ang tawag dito. Yan, bimetal switch. Itong model na to, capable siya ng handling 250 volts, 5 amps. Tapos yung nakikita nyo na 45 degrees Celsius, yun yung trigger niya. Bali, yung binili ko is normally open. Normally open siya. So, switch siya normally open. Once na-meet niya yung 45 degrees Celsius, magko-close siya. Yun. So, paano ba yun? I-demonstrate natin mga ka-DIY. Para lang makita nyo kung paano gumagana yung bimetal switch. Ayan, gagamit lang ako nito, lighter tsaka heatsink para kasi na direct heat ko to, nasunog ko tuloy. Don't try this at home daw mga ka-DIY. Hindi, pwede naman. Joke lang yun ni Mrs. Ang gagawin ko lang, i-heatsink ko para hindi direct yung heat.
Tapos, kuha tayo ng multi-tester para makita nyo na normally open yung switch na to. Ilagay natin sa continuity test mga ka-DIY. Ayan, yung may parang buzzer. Beep, beep, beep yan. So, kapag connected, may connection, nagbi-beep siya, beep. So, ngayon, ilagay natin dito mga ka-DIY sa isa nating switch. Yan. So, hindi siya connected kasi walang tumutunog. Ngayon, i-hit natin siya mga ka-DIY para makita nyo in action. Natutunog siya or magsi-switch on kapag mainit. Ingat nga pala, baka mapasok kayo. Yan, init-initan lang natin. At 45 degrees, dapat ma-activate tong switch na to mga ka-DIY. Yon. O, di ba? Nagkaroon ng continuity mga ka-DIY. Kasi mainit. At 45 degrees, mag-o-on yung switch natin. Try natin yung kabilang switch mga ka-DIY. Yan, ikabit natin sa kabila. O, gumana rin siya. Tapos hintayin natin lumamig mga ka-DIY. Hipan ko. Tagal. Kakat ko na lang. Pag lumamig to, mga ka-DIY, tanggalin natin sa heatsink para mas mabilis lumamig. Yan. Connected pa siya kasi mainit pa siya. Pero kapag lumamig na to, madi-disconnect na to. Dapat ma-disconnect na siya pag lumamig. Katagal. Yun! Diba? Nung lumamig na siya mga ka-DIY, nag-open na ulit yung switch. So ngayon, i-connect natin yung fan sa battery gamit ito. So nakarekta to sa battery mga ka-DIY. Halimbawa, ganito, ganyan. Tapos yung positive naka-connect sa battery, yung negative nasa battery. So once uminit to, which is connected dito sa buck converter, ito kasi yung umiinit kapag nagcha-charge. Naka-connect yan dyan, ma-activate yung fan natin mga ka-DIY. So ayan na, gagamitin natin yan. Yan yung una nating upgrade. Pangalawang upgrade mga ka-DIY, lagyan din natin ng fuse kasi yung iba gusto may fuse. Sa output kahit wala na kasi may BMS. So asan tayo maglalagay ng fuse? Siyempre sa input lang. Halimbawa, shorted yung charger mo, at least may additional kang protection para sa buck converter. Yun naman yung ipoprotect mo sa short kasi sa kanya papunta yung input So ayan, meron tayong ditong blade fuse, 15 amps tong ginamit ko kasi ito yung meron ako. So 15 amps yung una ko nakuha. Okay na yung 15 amps kasi ang charging lang naman natin nasa 4 amps Tapos ito yung holder niya, yan, sakto yan dyan. So ikakabit natin to dito sa input, papunta sa buck converter. Idagdag din natin to. Yan, pangalawa yan. Pangatlo, naalala nyo ba to mga ka-DIY, yung mini inverter ko na modified sine wave. Nakikita nyo ba ang laki ng space? Alam nyo na, may dadagdag tayo dyan. Ito nga pala siya. Oh, ayan yan ha, inverter yan, may output. Tapos ito yung fan, ayan. Tinanggal ko lang, hiniwa ko, ayan binaklas ko mga ka-DIY. Bakit? Kasi hindi kasya. So binawasan ko siya nito. Binawasan ko para dito ko siya ilalagay. Tapos andyan yung output natin na AC, may AC output na siya. Para all-in-one na. Kumbaga all-in-one package mga ka-DIY. Kaso binawasan natin yung heatsink. Okay lang kasi maliit lang yung fan, papalitan naman natin ng mas malaki. So mapapalamig pa rin niya. So okay lang 'yon. Mako-compensate na yung nabawas na heatsink mga ka-DIY. So ayun, tatlong upgrade yung gagawin natin.
Manood lang kayo mga ka-DIY kasi hindi ko naman kailangang sabihin isa-isa eh. Panoorin nyo na lang. Fast forward natin.
So, ayan mga ka-DIY, natapos na natin ang ating upgrade. Nalagay na natin yung fuse, yung inverter, tsaka yung cooling fan natin na merong automatic switch. Ayan. So, ngayon, nakita nyo naman kung paano ko ginawa eh. Sana tinapos nyo yung video mga ka-DIY. Siya nga pala, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, please don't hesitate and don't forget to subscribe. Just click nyo lang yung subscribe button below, tapos click nyo na rin yung bell para kapag may bago tayong video, manonotify kagad kayo mga ka-DIY. So ito, yung placement ng exhaust fan, dito ko naisip kasi para malapit dito tsaka dito sa pagitan nila. Tapos dito ko nilagay yung AC output. Pero yon depende naman sa gusto nyong design. Yun lang yung naisip ko. Kasi ngayon, after nakabit ko, medyo okay naman. Pwede na. Pero ito naman, optional naman yung inverter. Pwede namang wala, mga ka-DIY. Pwedeng lagyan nyo lang ng fuse at saka cooling fan. So ito, optional lang. Gusto ko lang i-try. What if all-in-one package na siya. So ngayon, testingin natin yung inverter kung gumagana. Pero kanina umiilaw siya eh. So technically gumagana 'yon. Tapos sinample ko rin ito, naka-connect na yung fan, 'di ba ininit ko kanina. Nung na-hit natin yung temperature, nag-on yung fan. So theoretically dapat ganun yung mangyayari once nag-charge tayo tsaka kapag ginagamit yung inverter. So ayun. Nag-on naman mga ka-DIY, wala pa akong nasira. Matapos ng kung ano-ano natin pinaggagawa. Ngayon, i-test natin yung AC output niya kung meron. Yun. Meron naman mga ka-DIY 229 volts. So, ayun. Yan na siya mga ka-DIY. So, success na yung ating upgrade. Hindi ko na kasi mapapakita to na maggagana eh. Pero try ko. Pero ang gagawin ko, ilolobat ko muna kasi fully charged siya. So, kahit i-charge ko siya, hindi to magkikik kasi hindi iinit to masyado eh. Pero try din natin. Try natin mga ka-DIY. Total, andito naman yung charger ko na Toshiba na mabibili nyo sa DIY Pinoy Shop. Testingin natin kung magcha-charge pa mga ka-DIY. Ayun na, fresh from the box. So, makikita nyo, dapat iilaw pa rin yung charging indicator natin. Charge natin mga ka-DIY. Ayun, charging naman siya. Ayun, kulay red, nakikita nyo ba? Yan. So, kung hindi kasi ito masyado lobat eh, pero try natin. Kapag uminit yung buck converter, ito, heatsink, dapat mag-activate yung fan. So, tingnan natin, observe lang natin kung iinit. Kaso, ayun nga, charging siya, kulay red. Ayan na, kulay red charging. Ewan ko lang kung may hit natin yung high temperature na para matrigger natin yung ating bimetal switch. Yun nga pala ito, depende na sa inyo kung i-screw nyo. Ako kasi, ginulo ko lang yung exhaust fan, pero pwede rin naman i-screw. So, choice nyo na lang kung saan mas convenient sa inyo mga ka-DIY. Eh, tingin ko hindi naman siya magagalaw kasi ipit din siya ng mga wire. So, ayun. In place naman siya. Ayan, hindi masyado umiinit yung buck converter eh. Fully charged kasi to eh. Pero ayun, so, yan. Yan na yung para sa upgrade natin ng ating solar generator, backup power, all-in-one na siya mga ka-DIY. So, isarado ko to tapos ilobat ko and then try ko ipakita sa inyo in action itong fan na to kung gagana. Ha, try natin. Tanggalin ko muna yung charging kasi tingin ko hindi ko mati-triggered eh. At 45 degrees pala yung trigger natin mga ka-DIY ha. So, pwede rin kayong pumili ng kung halimbawa gusto nyo 40 degrees pa lang, mati-trigger na. May nabibili na 40 degrees lang o kaya 35 or 30. So, yung normal room temperature naman ata nasa 35 to 37 eh. So, yung 45 yun may uminit na talaga siya. Nasarado ko na yung ating DIY
Solar generator version 2. Version 2 kasi upgraded. Ayan o. Okay naman. Maganda. Maganda pa din. Functional pa din. Yan. Pwede na tong tawagin na laptop power bank. Kasi power bank naman talaga to din eh. For laptop kasi may AC output. So, mga ka-DIY, kinabit ko yung thermometer ng ating multi-tester. Tapos nakakabit itong extension. Ang load natin is yung cellphone, 20 watts fan, at saka yung 40 watts na soldering iron. So, ngayon, nasa 40 degrees tayo. Hintayin natin, mati-trigger ba yung ating fan ng ating load. Na-trigger na siya at 43 degrees mga ka-DIY. Yung 43 degrees kasi na yun, dito yun sa labas. So, mas mainit sa loob. So, sa loob siguro nag 45 degrees na. So, na-trigger na yung ating fan. Ayan, naririnig nyo ba? Ayan, naririnig nyo ba yung fan mga ka-DIY? Ayan, oh. Yun. So, na-trigger na siya. So, papalamigin niya na yung ating backup power. Backup power. Pwede ba ito pang thumbnail? Okay na ba yan? Thumbnail? No? Pwede ko. Ayan na, lumalamig na siya mga ka-DIY. Effective ang ating cooling fan. Mag-o-off din yung fan ng kusa pag malamig na yung ating bimetal switch. Ayos mga ka-DIY. Sa load side, gumagana ang ating cooling. So, tingnan nyo, iinit na ulit yan mga ka-DIY. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga video. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. So, yun lang mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga video. Mali. So, yun lang mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo sa ating video. Thank you for watching.